Kung may gumagawa man ito sa loob ng OWA, sa departamento ng OWA, sana maimbestigahan kung sino sila at sana matanggal. Walang problema sa pangalan ng ating ahensya ng gobyerno, MWO ka man, OWA, DMW. Ang problema, yung mga taong nakaupo sa ating gobyerno. Kung sino yung mga staff. Hindi lahat ng mga staff ay gumagawa ng tama o nagtatrabaho ng tama. Paalala ko lamang po sa ating mga mahal na kababayan, lalong-lalo na po yung mga OFW po dyan sa bansang Middle East, yung mga humihingi ng tulong na gusto nilang umuwi ng Pilipinas. Kahit may gera po ngayon, nagsilabasan yung mga taong walang puso. Nagawa pa nilang mang-scam sa mga kapwa nila Pilipino. Pakinggan po natin itong sinasabi niya. Ma'am, naiintindihan ko po yung sitwasyon niyo po, ma'am. Kaya nga po kami, ma'am, talagang we are making a way po talaga na para mapauwi po kayo na hindi nyo na po kailangan, ma'am, na gumastos ng ubod ng laki, magkabaon-baon po sa utang. Kaya we have that option provided po sa inyo. Ma'am, explain ko po sa inyo, ma'am, na maayos po. Sa regular na booking po, ma'am, palagay natin, ma'am, mag-book po kayo ng ticket. So, sa pinabayaran po ng pasahero po sa isang ticket, kasama na po dun, ma'am, yung tax, yung surcharge, yung fuel charge, everything po. So, ngayon, dahil ibibigay po ito ng airline company sa inyo na libre, na hindi nyo na po kailangan bilhin yan sa regular na presyo, kaya po, ma'am, yung tax na po, ma'am, na supposed to be na kasama po dun sa value or sa amount ng ticket, yan po ang dapat lang i-shoulder ng OFW, ma'am. Kasi syempre, to be fair po, ma'am, sa airline company, ibibigay po nila yan sa inyong libre. Hindi naman po pwede, ma'am, na sila pa po ang magbabayad ng tax, ma'am. If you notice po, ma'am, kami po dito sa OWA po, we are also providing you a cash assistance, ma'am, that is in total of 75,000. And it will be given pagdating niyo po sa Pilipinas, ma'am. Kasi we all know po, ma'am, along this process po, meron po talaga na bagay na kailangan niyo pong i-shoulder or gagastusin po, ma'am. Kaya nga po, ma'am, nandyan po yung cash assistance that we are providing it to you po, ma'am, when you arrive here in the Philippines po. Yung tax kasi, ma'am, Magaling siya magpaliwanag. hindi po yan, Parang- ma'am, maaaring i-shoulder ng gobyerno po. Kasi si gobyerno din po, ma'am, ay kumukuha din po ng tax sa mga citizen of the Philippines po, ma'am. Di ba, ma'am, kahit sa mga bilihin po natin, ma'am, meron po tayong excise tax, meron po tayong value added tax. Lahat po ng bilihin may tax po yan, ma'am, kasi that is how we can raise a fund. Yung gobyerno po, ma'am, diyan po sila kumukuha ng pondo na panggastos din po, ma'am. So, ganyan din po, ma'am, sa airline company. Sa kung saan po nakaruta or nasaan po ang biyahe ng eroplano, nagbabayad din po yan sila, ma'am, ng tax sa country, ma'am. Guys, paalala ko lamang po sa inyo, hindi po ganito makipag-usap ang taga-OWA. Pero magtataka kayo, bakit marami siyang alam? Ang OWA membership niyo po kasi, ma'am, obligado po talaga tayo, ma'am, na to have it activated po. Kasi hindi po ikaw makakakuha ng ayuda or the government will not help you po kapag hindi po active ang inyong OWA membership po. Halatang Parang scam ma'am, na. palagay po natin, ma'am, parang PhilHealth, SSS at Pag-ibig, ma'am. Lagay natin, ma'am, parang PhilHealth, ma'am. Di ba, ma'am, sa PhilHealth, kapag active member ka nila, pag na-hospital po kayo, talagang they will cover po yung hospital bill nyo. Halatang pangi-scam na yung sinasabi niya. Active ka man o hindi ka active sa OWA membership, karapatan or obligasyon kang tulungan ng ating gobyerno. At saka ang pagbayad po ng OWA, hindi po yan mandatory.
Kagustuhan po natin kung i-renew natin ang ating OWA membership. Nasa inyo po yan kung i-renew or hindi. Meron naman po kayong option po, ma'am. In the event po, ma'am, na wala po talaga kayong capacity na hanapan ng paraan yan to settle that tax. Ang ginagawa po yan namin, ma'am, is magre-request po tayo sa government ng fund or pondo Okay. para masettle po yan, ma'am. Pero alam niyo naman po, ma'am, yung pag mag-request tayo ng pondo sa gobyerno, inaabot po yan, ma'am, ng ilang araw or ilang weeks bago ma-release yung pondo, ma'am. So, pero kung sa point yun naman po, ma'am, makapaghintay po kayo na ma-release po yung pondo na yan, pwede niyo pong hintayin, ma'am. Pero kung nagmamadali naman po kayo na umuwi ng Pilipinas dahil yung safety nga po ninyo nakasalalay, talagang you need to look away for that to be settled po, ma'am. Kung totoong taga-OWA ito, ibig sabihin may inside job ang OWA? Merong pang-i-scam na ginagawa nila? Sana itong mga ganitong pangyayari maimbestigahan ng taga-OWA. Kasi marami pong nagsulputan ngayon, pilit nilang hinihingi yung OWA membership ni OFW para daw matulungan sa repatriation. Pilit na hinihingi o pinagbabayad ng travel tax para daw sa plane ticket na ibibigay for repatriation. So wala namang sinasabi ang ating ahensya ng gobyerno na ganun ang patakaran nila. Bakit may mga lumalabas na ganito? Kaya suriin muna guys kung yung mga kausap nyo ay pang-i-scam lang ang ginagawa. Lahat po, ma'am, na pinalabasin na po na pera, later on, pagdating sa Pilipinas, pwede natin yan, ma'am, ma-requestan ng reimbursement po. So, ang punto lang po natin dito, or yung aim natin dito is, na makauwi po kayo ng agaran po. Ganito ang gawain ng mga taong nangi-scam. Magbibigay sila ng pangako or magsasabi sila ng matatamis na salita na hindi mo alam kung yung mga sinasabi nito ay may katotohanan. Ma'am, una po sa lahat, ma'am, naiintindihan ko po yung nararamdaman niyo, ma'am. Siyempre, Hindi alam ganito niyo naman po sa panahon makipag-usap na ang yun, OWA guys. marami na So pong parang loko-loko sa online. nagdududa na ang ating So, kababayan. lagi namin Bakit sinasabi sila yan sa humihingi OFW, ng travel tax Ang mga kailangan lang po nilang tandaan. para makapag-avail una, sila ng repatriation? Kapag ang kausap po nila, nati-check yung record ng OFW, yung employer ng OFW, kung saan po yung OFW, ibig sabihin, yung kausap nila is from OWA po, ma'am. Kasi hindi naman po namin mati-check yung record nyo if we're not working from OWA. Dito ka magdududa guys eh. Alam niya yung information ni OFW kahit daw hindi sinasabi sa kanya. So pinaninindigan niya na taga-OWA siya. On the set of our conversation naman po, ma'am, hindi ko po tinanong sa inyo kung sino po si employer nyo, kung ano po yung saan po kayo nakalocate. Kasi kapag ako una magtanong yan, ibig sabihin, nag-fish lang po ako ng information po. Ibig sabihin, wala po akong alam sa record nyo. That's why ako nga po mismo, ma'am, nag-proactive na pinakita sa inyo ang record nyo po. Ngayon po, ma'am, kapag hindi po kayo active OWA member, kayo po talaga ang hanap ng paraan paano makauwi po, ma'am. Which is, baka umabot na po kayo, ma'am, na kayo po mismo bibili ng ticket nyo sa regular na presyo po, ma'am. Okay? Anong klaseng ma'am, repatriation nirespeto program ko po, ito ma'am, ng kung ano po gobyerno? yung nararamdaman Kung niyo yung po, ma'am, okay? OFW ang Dahil pagbibili nyo ng plane instinct lang po ticket. talaga natin yan. Siyempre, pinaghirapan po natin, ma'am, yung pera natin. Kaya, naniniguro lang po tayo. Kaya nga po, ma'am, binibigyan ko po kayo ng mga pointers to remember. Hindi po namin mati-check yung record nyo kung hindi po kami from OWA po, ma'am, okay? So, sa issue na po ninyo yan, ma'am, okay? Anong klaseng taga-OWA kayo kung ganyan ang ginagawa nyo sa mga OFW? Ginigipit nyo sila magbayad ng travel tax sa halagang 2,200 plus pesos para makapag-avail sila ng repatriation. 'Di ba? Hindi ganito makipag-usap ang OWA. So pang-i-scam ang ginagawa niya. Ibig sabihin, may alam siya sa kalakaran ng OWA
Kayo po talaga ang hanap ng paraan paano makauwi po, ma'am. Mhm. Which is, baka umabot na po kayo, ma'am, na kayo po mismo bibili ng ticket nyo sa regular na presyo po, ma'am. Okay? So, ma'am, nirespeto ko po, ma'am, kung ano po yung nararamdaman niyo po, ma'am. Okay? Dahil instinct lang po talaga natin yan. Siyempre, pinaghirapan po natin, ma'am, yung pera natin. Kaya, naniniguro lang po tayo. Kaya nga po, ma'am, binibigyan ko po kayo ng mga pointers to remember. Hindi po namin mati-check yung record nyo kung hindi po kami from OWA po, ma'am. Okay? So, Gago. sa issue na po ninyo yan, ma'am. Ginagamit niya yung impormasyon ni OFW para makapanghingi ng pera. Kung totoong taga-OWA ka, hindi ganun ang panggigipit ang ginagawa mo. Ma'am, ma-approve lang po ang exit visa nyo kapag meron po tayong pre-send na airline ticket sa consulate po. Kasi sa exit visa, kailangan po natin, ma'am, na i-establish na uuwi po talaga kayo sa Pilipinas. Kaya kailangan po natin i-present sa consulate yung airline ticket para ma-approve yung exit visa, ma'am. Guys, napakinggan nyo yung voice message na finorward sa atin ng ating kababayan. Hindi lang yan guys, kahit MWO meron. Walang problema sa pangalan ng ating ahensya ng gobyerno, MWO ka man, OWA, DMW. Ang problema, yung mga taong nakaupo sa ating gobyerno. Kung sino yung mga staff. Hindi lahat ng mga staff ay gumagawa ng tama or nagtatrabaho ng tama. Kaya sana yung mga ganitong staff maimbestigahan at matanggal, palitan kung sino yung karapat dapat na ilagay sa pwesto na yan. Pero itong napakinggan po natin, halatang pang-i-scam ang ginagawa niya. Kung taga-OWA man siya, hindi dapat ganun ang ginagawa niya sa mga OFW. Bakit siya nanggigipit at bakit siya humihingi ng pera para daw sa travel tax ng plane ticket para daw makapag-avail ng repatriation si OFW. Kaya bago po makipag-usap sa social media, alam ko marami po tayong mga kababayan na gustong umuwi ngayon sa Pilipinas, gustong makapag-avail ng repatriation, pero mas marami pong mapagsamantala ngayon. Pinagsasamantalahan yung kahinaan ng ating mga kababayan kasi alam nila na gusto nilang umuwi ng Pilipinas. Ito lang po ang masasabi ko sa mga OFW at sa mga kababayan po natin dyan sa bansang Middle East. Kung nandyan pa po kayo, huwag kayong matakot. Oo, naririnig nyo yung pagsabog, kung ano-anong balita, pero hanggat nasa isang bansa po kayo, lalo na sa bansang Middle East, safe po kayo dyan. Mas matakot kayo kung halimbawa yung gera ay nangyari sa Pilipinas. Kaya hanggat nandyan po kayo sa ibang bansa, hindi po kayo pabayaan ng government kung saang bansa po kayo naroroon. Kung may gumagawa man ito sa loob ng OWA, sa departamento ng OWA, sana maimbestigahan kung sino sila at sana matanggal. Kasi parang magaling makipag-usap yung lalaki, hindi natin lalaki, parang bakla siya na alam niya yung kalakaran, alam niya yung action fund, alam niya yung cash assistance, alam niya yung information ni OFW. Dun po kayo magtataka. Kaya ang hirap po magtiwala sa ating mga kapwa Pilipino pagdating sa pera talaga.